Isang mapayapang hapon Pilipinas, ito po si Lisa Macuja, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Minsan, may mga roles sa pelikula o telebisyon na dahil sa sobrang kasikatan ay nagiging trademark na ng mga aktor na gumaganap dito. Isa rito ang popular na karakter na si Kuya Boji, na isa sa mga pangunahing karakter sa children's program na Batibot. Hanggang sa ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng mga dating tagapanood nito ang kanilang paboritong kuya, na sa totoong buhay ay isang veteranong aktor na napakarami ng nayambag sa larangan ng sining sa loob ng 4 na dekada. Kaya't sa hapong ito, samahan ninyo kami na mas kilalanin ang tanyag na film, TV, and theater artist na si Ginoong Boji Pascua. Si Boji Pascua ay isang veteranong aktor na kamakailan lamang ay nagdiwang ng kanyang ika-4 na dekada bilang alagad ng sining. Noong 1978, nagtapos siya ng Bachelor of Fine Arts major in drama mula sa New York University na sinundan ng pagkuha ng acting classes sa Lee Strasberg Theater Institute. Nang magbalik sa Maynila noong dekada 80, napabilang siya sa mga educational TV shows tulad ng Batibot, Bulilit at Sige, Sali Ka Na, kung saan sumikat siya bilang Kuya Boji at sa Apple naman bilang si Tito Luis. Itinanghal siya bilang Best Children's Show Host sa Star Awards noong 1987 at 1988 at napabilang din siya bilang producer ng Bulilit na nagwagi ng Best Children's Show sa 1990 Catholic Mass Media Awards. Gayunpaman, hindi kinalimutan ni Kuya Boji ang kanyang pagmamahal sa tanghalan at patuloy din siyang lumabas bilang aktor sa halos 200 musical at non-musical productions ng ilan sa pinakatanyag na theater company sa bansa. Bukod sa pag-arte, siya rin ay isang direktor, manunulat, mga awit, voice talent at storyteller sa loob at labas ng Pilipinas. Siya ang founding president ng Alitaptap Storytellers Club sa Museo Pambata at naging unang sectoral representative for storytellers sa Philippine Board on Books for Young People. Naging kinatawan din siya ng Pilipinas sa 4th University of South Africa Storytelling Festival na ginawa sa Pretoria, South Africa. Madalas din siyang anyayahan bilang theater, acting, and storytelling facilitator. Noong 2001, itinanghal siya bilang isa sa mga Bedans of the Century ng kanyang high school alma mater, ang San Beda College. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa premyadong alagad ng teatro, pelikula at telebisyon na si Ginoong Boji Pascua. Magandang hapon, Boji, and welcome to Art to Art. Ay naku, salamat at ako'y inanyayahan dito sa programa ng katangi-tanging balerina. Diba, inanyayad nyo din ako noon mag-guest sa Batibot. Oo nga. Hindi lang tayo nagkatagpo sa set. Oo, nag-storyteller na ako, tapos nagsayaw ba ako? 2 beses akong nagsayaw, tapos gumanap din akong role na fairy. Hindi pwedeng hindi ka pasayawin sa Batibot. Diba? Inspirasyon yun sa mga batang nanonood. Well, tulad nga ng nasabi kanina sa introduction, of course, kilalang kilala ka bilang Kuya Boji. Okay. So, sa ayaw ko at sa gusto ko. Sa ayaw at sa gusto. So, gaano kalaki ang naging impluensya at epekto ng Batibot sa iyong career? Hanggang ngayon, lalo na ngayon na yung mga nanood ng Batibot, nung nagsimula kasi yung Batibot early 80s, mid-80s actually. Ngayon, sila'y mga may asawa na, may pamilya na. Lalo na ngayon talagang mga Batibot babies na tinatawag. Batibot children, and mga Batibot parents and grandparents na. And sometimes it could get embarrassing kasi nga yung makakasalubong ka ng mga nakakatanda na may kare-kare na bata na si Kuya Boji yan. Yung bata naman nakatunganga, sino yan?
Yung ganon. Hindi mo alam kung gaano ako nakaka-relate dyan. Sa mga pumupunta sa akin, napanood kita nung nasa elementary ako. Ngayon, eto na yung anak ko. Ay, nako. Ayun. Binubulong ka lang, mo akong patandain. Oo nga. Utang na loob. So, syempre, talagang kilalang-kilala ka bilang Kuya Boji. Hanggang ngayon, may recall na yon. So, ano ang nagiging parang, of course, may advantages and disadvantages. Okay. So, ang advantages, syempre, nakikilala ka. Nakikilala at higit sa lahat yung positive vibes na yung pagpapasalamat nila na, kumbaga, nararamdaman mo na meron kang naiambag sa kahit paano, sa maliit na paraan, sa naging, sa kamalayan nila, sa paglaki nila, bilang Pilipino lalo na. At yun ay hindi matatawaran. At syempre, yung hanggang ngayon, parang ang tingin pa rin sa akin nila, teacher nila ako, yung ganun. So, yun ang masarap na epekto ngayon. Kahit sa set, kahit ibang papel ng ginagawa ko, yung mga direktor, Kuya Boji pa rin ang tingin sa akin. Minsan nga kinakabahan ako, i-direct mo naman ako kasi parang ayaw nila akong, dahil masyado akong ginagalang, dahil naging teacher nila ako nung bata, parang nahihiya silang i-direct ako bilang aktor. Yung mga ganon. Masaya. So, ganun kataas ang credibility mo. Ang mga limitasyon naman, katulad ng nasabi mo kanina, is na medyo na typecast ka. Oo. Especially lalo na nung kapanahunan ng Batibot. Kasi bago ko pumasok sa Batibot, syempre, ako'y isang aktor at may pangarap na maging seryosong aktor, di ba? Yung ganyan. I say that with a sense of, with a ironic sense. Kasi minsan siniseryoso nila ako na hindi ako naging seryoso aktor dahil sa Batibot. Hindi yung ibig sabihin. Pero nung panahon yon, talagang hindi ako, sa labas ng Batibot, hindi ako makakuha ng, hirap na hirap ako ng mga papel na pwede kong nguyain at namnamin. Hindi ko sinasabing walang challenge yung Batibot, pero yung mga seryosong papel, ganun. Dahil si Kuya Boji nga ako. Okay, so magbalik tanaw tayo. Last year, you celebrated your 40th anniversary in the entertainment industry. So, ang first production mo ay Cyrano de Bergerac. Yes. Okay. Paano ka unang naakit sa mundo ng entablado? Alam mo, kung tutuusin, kung ika-4 na pong taon ko bilang isang bayarang professional last year din ay ika-50 taon ko bilang isang aktor sa entablado. No, ako'y grade 2, 1963. Okay. Ako ay kinast ng isang pare sa San Beda, kung saan ako nag-grade school, bilang si Saint Benedict. Sa isang school pageant. So, syempre, basta pagtungtong ko sa entablado, ginawa ko yung papel ko, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos na parang meron kang, siyempre hindi pa naiintindihan niya, pero parang meron kang sense of power dahil nakapag-entertain ka ng mga tao, pinalakpakan kanila, at bigay ka ng mensaheng maganda. Ayun, kaya siguro doon nagsimula, nalito ko, ano ba, gusto ko kasi Saint Benedict, hindi ko malaman kung gusto ko maging artista o gusto ko maging santo. So, yun, eventually, nag-identify ka talaga sa role na yun. Oo. Pero natuklasan ko na demonyo ako sa loob. Sabi ko, artista na lang ako. Okay, artista na lang. Ayun. So, doon siguro nagsimula yun. Yung parati kong kinakas ng mga teachers ko sa kung saan ang papel nung bata pa ako. So, grade 2 ka pa lang ay nakagat ka na ng theater bug. Correct. Okay. Na matinding ka. Well, matutuklasan ko later on, matindi yung pagkakagat sa akin. Pero kasi gusto ko mag-doktor, gusto ko magpare, gusto kong abogado, gusto kong maging manunulat. Hanggang kalaunan, ito ako, isang aktor. Okay. So, 40 years in the industry, pwede mo bang sabihin sa amin yung mga
paborito o kaya highlights ng iyong career, the roles na talagang... Madami. Alam ko madami. Sige, pick 3. Big 3. Siguro yung pinakaunang malaking hamon, ako'y 1978 or 79, ako'y kagagaling sa pag-aaral. Ako'y isang stage manager sa PETA, Philippine Educational Theatre Association. Nangailangan ng alternate si Junie Gamboa sa Kanuplin. Yung buhay nung komedyanteng magician at the same time. So, sabi ng direktor, si Boji pwede ha? So, si Junie naman, who's an idol, talagang went out of his way para turuan ako dun sa papel. Kaya understudy ka or alternate? Alternate. Wow, from SM to alternate? Oo, nag-insist pa si Lolo Junie. Mahal na mahal ko siya na hindi, gawin yung alternate si Boji. At saka talagang kasi kaya niya kailangan ng alternate noon, meron siyang pelikulang ginagawa. Pero pag may panahon siya, chinecheck niya yung props ko bago ko umakyat, tapos binubulungan ako ng positive things. Kaya yun, ang laking bagay sa akin. Pangalawa, sa entablado ba o kahit sa pelikula? Sa entablado. Sa PETA pa rin, pagkatapos ng mga 1981, stage manager pa rin ako. Meron kaming bisitang Aleman na direktor, si Fritz Benevitz. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ginagawa ng PETA ang Galileo, ang buhay ng Galileo. Ang bida noon si Joel Lamangan. Pero, again, stage manager, 4 na artista yung nag-back out. Okay. So, ayun, nagkaroon ako bigla ng 4 na papel na markado na. So, challenge sa akin yun kasi nga, apat na iba't ibang, hindi, palit 3 siya. Isang ballad singer sa Carnaval, isang kardinal na pilosopo na eventually naging papa, at yung pangatlo ay basta meron pa isa pang papel. Kaya all in the same play? All in the same play. Tapos, so nag-quick change ka sa mga costumes? Quick change, Okay. Ayun, ano pa ba? Siguro, parati kasi ko sabi nga ni Nonan Padilla, na isa sa rin paborito kong direktor, meron daw akong suicidal tendencies. Okay. Kasi pag kinailangan daw nila katulad nangyari sa akin sa PETA, ng papalit, ng sasalo, presentado ako, Sir Ay. Okay lang yun. It's good to be a risk taker. Ayun, so, merong isang papel, ilustrado, musical, papel ni Jose Rizal. I think I only had 2 weeks to rehearse. So, Jose Rizal, and parang ang layo sa itsura ko. No? Medyo matangkad ako, mataba, pero pinanindigan ko. Yun. Ang hirap talagang mamili, no? Because nakalagay dito, you've clocked over 170 musical and non-musical productions. So far. Wow. That's a long time. And that's a lot of shows. Okay. So kasi after... matanda na ako. Okay. So after 4 decades, na sinabi mo nga, 5 decades, since your first theater appearance, how do you keep your enthusiasm for performing? Walang katapusan ang pag-aaral. Sigurado ko alam mo yan. No? Na may mga papel na yung huling ginawa ko na ng ilang beses sa mga iba't ibang panahon. Nung huli kong ginawa, madami pa ako natutuklasan tungkol sa kanya. Kaya at syempre nandun yung enthusiasm din ng mga nanonood, yung mga na nakakaunawa doon sa ginagawa mo at nakikinig sa sinasabi ng mga dulang ginaganapan mo, na walang kagatol-gatol lumalapit sa iyo, na sinasabi yung kanilang una yung kanilang pasasalamat at yung kanilang pag-unawa sa ginawa mo. Kumbaga, hindi ka mananawa na bumalik at at torture rin ang sarili. Pero was there ever a time na
na parang naisip mo, pagod na ako dito sa entertainment industries, magpapalit ako ng buong buhay, I will just go through a different way. Was there a time? Oo naman. Meron. Siguro twice, mabibilang ko ngayon. Pero sa likod ng isipan ko, nandun yan eh. Kasi, baka mag-breakdown ako dito. Kung naman. Hindi, siguro naman alam mo rin yung burnout. Burnout at the same time yung burnout. At the same time yung frustration ng isang alagad ng sining dito sa atin na ang hirap mag-survive at ang hirap mapanghawakan minsan yung prinsipyo, prinsipyo. Yung mga gustong gawin na minsan hindi ko kumikita, yung ganyan. O minsan kailangan mo mag-compromise a lot. And so, yun, dumarating yung panahon na burn out. Meron talagang fine line between entertainment and education and what sells and what does not sell. So talagang, alam ko din yan. Mga kaibigan, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang veteranong aktor na si Boji Pascua. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa musika, inihahandog ng University of the Philippines Diliman UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts or OICA at ng University Theater ang isang free concert na pinamagatang Uplift, Handog Sining sa Bayan sa February 7 alas 7 ng gabi sa UP Theater. Magtatanghal ang mga piling grupo ng pamantasan kabilang na ang UP Arco, UP Concert Chorus, UP Dance Company, UP Filipiniana Dance Group, UP Jazz Ensemble, UP Contragapi, UP Orchestra, UP Pep Squad, UP Repertory Company, UP Singing Ambassadors at UP Street Dance Club. Para sa libreng tickets, tumawag sa OICA 928-1928. Samantala, patuloy na inaanyayahan ng kontemporaryong Gamelan Pilipino o Contragapi ang residenteng pangkat etniko ng musika at sayaw ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng University of the Philippines, ang mga banda o anumang pangkat ng musika, individual o sino pa mang interesado na lumahok sa kanilang Katutubo Fusion or KAFU. Ito ay libreng workshop na ginaganap tuwing Sabado mula 1:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Faculty Center, Galleria 1, UP Diliman, Quezon City. Ang KAFU ay pagsasanib, paghahalo at pagdudugtong-dugtong ng musika o tunog mula sa katutubo o tribong Pilipino sa pamamagitan ng mga instrumento, himig at iba pang aspeto ng kultura at iba-ibang estilo ng musikang popular at karaniwan tulad ng jazz, pop, rock, rhythm and blues, rap, reggae, Caribbean, Latin at world music. Magkakaroon ng pagtatanghal ang mga lalahok sa KAFU sa February 23 bilang bahagi ng UP Diliman Arts Month. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa Facebook/Contragapi o mag-email sa taxcontragapi@gmail.com. Sa sining biswal, inihahandog naman ng Ateneo Art Gallery bilang pangunahing exhibit ng taon ang Bato Balani, kung saan tampok ang mga obra ni Rodel Tapaya. Kilala si Tapaya sa paggawa ng mga obrang batay sa mga alamat at mito. Dito, pagtutuunan naman niya ng pansin ang anting-anting na nagsasabing tumutulong mapangalagaan ang nagsusuot nito. Nagbukas noong January 21, ang Bato Balani ay makikita hanggang April 30. Ang Ateneo Art Gallery ay matatagpuan sa Ateneo de Manila Campus sa Katipunan Avenue, Quezon City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 426-6488 o mag-email sa dgaring@ateneo.edu. Fall in love all over again with Heart to Heart, featuring Ballet Manila and London's newest musical sensation, the West End Mamas and Papas. Love changes everything.
Enjoy unforgettable melodies from theater and movies, as well as classics in music and dance, perfect for the season of love. Love changes everything. Heart to Heart with Ballet Manila and the West End Mamas and Papas goes on stage on February 21 and on March 1 at the Aleo Theater. Directed by Roxanne Lapus and with a very special participation of prima ballerina Lisa Makuha Elizalde. Call Ticket World at 891-9999 or ticketworld.com.ph. Heart to Heart is presented by Ballet Manila, Aleo Theater, and the Manila Broadcasting Company with Shield Bath Soap, First United Travel, Sea Air. Special thanks to Island Rose, Ralph's Wines and Spirits, and Star City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin nating ang pambansang kuya ng Pilipinas, si Kuya Boji Pascua. Okay, one of the things actually that caught my attention sa iyong resume is that you are a professional storyteller. Oh, yes. Oo. Okay. Isa ka palang real-life Lola Bashang. So how does one become a professional storyteller? Una, dahil epekto rin niya ng batibot dahil nga dun sa aking portion na mga kwento ni Kuya Boji. Actually, ang magandang side kwento dyan, mag-digress lang tayo sandali. Yung segment na hindi para sa akin. Kasi ang batibot nagsimula bilang co-production between Kalye Sesame Street and yung local counterparts. The Americans who were train yung mga writers na Pilipino, kasi iniinsist ni Rene Villanueva, sa malaki ito ang kanyang kaluluwa, na gusto namin magkaroon ng storytelling segment ang batibot. Sabi ng mga Amerikano, hindi mag-work yan kasi kailangan gusto ng bata yung mabilis, yung parang commercials. Nung independent na yung batibot, nagkaroon ng storytelling segment, pero ni-reserve nila sa mga celebrities. Kasi feeling nila, yun yung papanoorin ng bata. Pero dahil mahirap kumuha ng mga celebrities, so binibigay sa akin yung mga script. So doon nagsimula yan. So kumbaga, hulog ng Diyos, hulog ng langit. Yun, mula noon, lagi na ako naanyayahan. So, na magkwento sa labas ng batibot. So, dumating yung panahon na sabi ko siguro dapat seryosohin ko itong biyaya na ito. Dahil nakita ko kung gaano kalakas yung epekto nito sa mga bata. Dahil buhay, hindi siya TV, hindi siya at nandun ka, nakikasalamuha ka directly sa bata, sinasagot mo yung katanungan nila, kasama sila doon sa proseso. Kaya, I always say na yung presence mo nakatulong sa pag-heal kung ano man yung kailangan ma-heal doon sa nakikinig sa'yo. So yun, sineryoso ko na yun at hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako ng storytelling sa pag ako'y naanyayahan. At so meron kang mga storytelling workshops? Storytelling workshops pag ako'y inimbitahan ng mga grupo na magbigay nito. So yun, and then I discovered na marami pala kami na nagkukwento. At there was a time, gusto nga namin gawin mas professional. Kaya kami nagbuo ng Alitap-Tap Storytellers Club noon, na hanggang ngayon buhay na buhay pa. Okay. Kaya yun, medyo dahan-dahan, mabagal, pero dumarami yung mga professional storytellers. So ano-ano ang mga katangian ng isang professional storyteller? Ako tatanungin mo, madaming iba-ibang definisyon yan. Pero kung ako tatanungin mo, pangunahing katangian niya yung kakayanan na makapagbuo ng relasyon sa kinukwentuhan niya na hindi mo pag nagbibigay kasi ako ng workshop, sabi ko, huwag niyo muna isipin yung technique ninyo, paano gagawin yung boses, ganyan. Paano ka makakapagbuo ng tiwala? Kasi yun yung hinahanap natin sa mga
di ba, pag meron tayong problema, di ba, hindi naman tayo pupunta doon sa magtataho sa, mama, may problema po ako, di ba? Hinahanap natin yung mga tao, may tiwala tayo. So yun yung katangiang napakahalaga, yung paano ka magbubuo ng relasyon doon sa mga bata, sa mga matatandang kukwentuhan mo. Yun. Sabi nga nila, know your audience. Know your audience. Bilang isang performer. Correct. At sumusunod na, kumbaga, kung nabuo mo na yun, susunod na yung, kasi likas naman sa likas tayong storyteller, pinanganak tayong storyteller. Meron lang mga kung anik-anik na barriers ang nilalagay ng lipunan sa ating isipan, sa ating damdamin na, ay, hindi ko kaya yan. Diba? Pero nandun na yun sa loob. Ilalabas lang natin uli. Yun. So, bilang storyteller nga, may mga nakatrabaho kang mga ilang advocacy groups, katulad ng mga nag-aalaga ng persons with AIDS at mga pediatric cancer patients. So, bakit mahalaga yung naging storytelling process para sa mga pasyenteng ganito? Lalo na sa mga batang may kapansanan, lalo na o may karamdaman. Nung ako'y bahagi pa ng grupong yon, kahit na ang kanilang gawain ay talagang mag-alaga ng mga batang may karamdaman at maging maging isang buhay na presensya sa buhay ng bawat isang bata na tinutulungan nila. Yung simula noon ay nandun kami tuwing Miyerkules sa East Avenue Medical Center para alalayan sila sa kanilang chemo sessions. So dumaranas sila ng matinding sakit sa murang edad at makikita mo sa itsura nila, no, parang hirap na hirap silang tumawa, hirap na hirap silang... pero yun, napakalaking hamon nun na nandun ka para hindi lang magbigay aliw, kundi magbigay suporta na kaya nyo yan. At yung presence mo ay nakakatulong sa pagbigay lunas sa kanilang karamdaman. More than anything else, no? More than the story, but it's your presence, yung genuine compassion and concern for the children na nagbibigay buhay sa kanila. Ayun. So ano yung mga proyekto mo sa kasalukuyan? Bilang aktor, bilang storyteller? Bilang lahat. I mean, what can we expect ngayon from Kuya Boji in the next few days? Busy sa paggawa ng pera. Kasi ako'y bahagi ngayon ng isang soap opera. Hindi pa, siguro Abril pa yata ito'y i-e-ere. Ang pamagat niya ay Moon of Desire. Okay. So anong role mo dito? Ako ay isang kakatawa nga, ang role ko ay isang sa una nila ako makikita bilang isang lolo na may TB. Actually meron isang artistang nag-back out kaya gano'n na, storya talaga ng buhay mo yun, ano? Mga nagba-back out, tapos ikaw ang pumapalit. Correct. Alas 6 ng madaling araw, nag-ring yung telepono ko. Pala, alas 4 pa sila tumatawag na may nag-back out na artista kung pwede daw ako na alas 10. Sabi ko, irregular job. Anyway, pagdating ko sa set, ang role, lolo na may TB. Sabi ko, laki ng katawan ko ngayon, kaya kawawa naman yung makeup artist. Maghapon niya ako sinusundan kasi kailangan ng contour. Contour. Mukhang payat ako. So yun yung role ko. Pero eventually, magiging health buff daw itong lolong ito. So yun that's what keeps me busy nowadays. And hindi ko pa tintigil yung aking pagbo-volunteer sa kung saan. Alitap-tap. Hindi, ngayon ang nagvo-volunteer ako sa Tacloban Relief, yung ganyan. Kung saan ako kailangan o pakiramdam ko magiging makabuluhan yung aking nalalabing panahon sa lupa. Speaking of nalalabing panahon, if you had unlimited resources, ano ang iyong magiging dream project? Project para sa sarili ko o para sa sarili mo? Hindi,
kung dream project kasi naniniwala, ang laki na paniniwala ko sa edukasyon. So siguro i-invest ko sa isang institusyon na libre ang edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo at magtuturo ng progresibong pag-iisip at bibigyan ng edukasyon ang puso lalo na ng ating mga mamamayan. Sabi nga si Albert Einstein, sabi niya napapanahon na para itigil I forgot the exact words, pero hindi dapat success ang mahalaga sa ngayon, kundi ang serbisyo. So, yun yung palagay kong napakahalagang mailagay sa puso ng bawat Pilipino sa panahong ito. Paano tayo makapaglingkod sa kapwa natin? Ayun. Siyempre kasama dyan ang arts education. Arts, lalo na. Arts education. Lalo arts na. appreciation. Yan, music, theater, dance. The works. Sana. The works. Oo. Yes. I will join you in that dream. Sige. Kuya Boji. Aray, okay. Maraming salamat, Kuya Boji. Okay, sige. Siyempre, for inspiring us this afternoon and more power sa iyong mga proyekto. More power, binibining Lisa Makuha. Hindi ko sabihin Ginang Elizalde. Sige. Magsama-sama tayo. Oo. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.